Kaugnay nga ito sa anunsyo ng Department of Migrant Workers na alisin ang UEC at pag-isay na ito sa e-travel na posibleng ipatupad ito sa unang araw ng taong 2026 or mas mapaaga depende nila sa magiging resulta na isinasagawa nilang pilot test run. Ngunit bago makakuha ng e-travel na ipinag-isa na sa UEC, ay kailangan pa rin ang documentation sa Department of Migrant Workers o sa opisina ng DMW. At ang nagiging resulta o ang lalabas ay e-travel na mawawala o maglalaho na ang UEC. Anunsyo ng Department of Migrant Workers o DMW na papalitan na ng e-travel pass ang dating Overseas Employment Certificate or OEC bilang pangunahing dokumento ng mga OFW na aalis ng bansa. Tiniyak naman ng kalihim na ang bagong sistema ay ligtas at protektado pa rin laban sa illegal recruitment. Narito ang balita ni Cherry Light. Kinumpirma ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na kasalukuyang isinasa ilalim sa pilot run ang bagong sistema at inaasang magiging ganap ang implementasyon ng paggamit ng e-travel pass kapalit ng OEC pagsapit ng unang araw sa susunod na taon o mas maaga pa depende sa magiging resulta ng pilot testing. Paliwanag ng kalihim, mananatili pa rin ang dokumentasyon at proseso ng pagpaparehistro sa DMW upang matukoy ang mga manggagawa at matiyak na matutulungan sila kung sakaling may aberya. Gayunpaman, hindi na OEC ang binibigay na resulta ng proseso, kundi iisang dokumento na lamang, ang e-travel pass. Sa bagong sistema, sapat na may e-travel pass at clearance mula sa DMW ang isang manggagawa upang makalabas ng bansa. Kasalukuyang nakapaloob ang serbisyo sa portal ng egov.ph. Ngunit kinakailangang magparehistro muna ang mga OFW bago makakuha ng kanilang e-travel pass. In other words, maglalaho na yung OEC. But that doesn't mean na wala ng documentation requirements sa DMW. You will still enter the DMW app, get your workers registered with the DMW process there, and once cleared, may access na kayo sa e-travel pass, which is the outcome document, hindi na OEC. Tiniyak din ng DMW na mas madali at mas magaan ang bagong sistema kumpara sa OEC dahil online na ang proseso nito. Kailangan mag-login lamang sa egov.ph, piliin ang DMW icon at doon magparehistro. Pagkatapos nito ay otomatikong mailalabas ang e-travel pass na libre at walang bayad. Dagdag ng kalihim, tinatayang nasa 70,000 manggagawa na ang nakinabang sa pilot run. Kapag umabot sa 200,000 ang bilang ng mga gumagamit, saka ito ilulunsad ng tuluyan para sa lahat ng OFWs kabilang ang mga bagong hire. So merong 70,000 na ang na-push na namin to the e-travel pass within the EGOV. Na-push na namin sila sa e-travel pass issuance within the DMW system. Samantala, suportado naman ng Philippine Association of Service Exporters Incorporated o PASEI ang bagong sistema na sinusulong ng DMW para sa mga OFW. So napapabilis po ang pag-deploy ng mga workers natin at the same time napapadali talaga ng husto kasi digital na po siya. So nabi-verify na po, hindi na kailangan maraming mga documents na dala-dala. Nababawasan yung bit-bit ng mga papeles. So now we go paperless. So this is a good and we welcome it na development. Para sa aming mga PRA, lalo-lalo sa mga OFW, ito po ay good news sa lahat kasi po ay list hassle na po ito sa PRA sa pagpapaprint ng mga documents. Tapos yung mga OFW po natin ay mabilis po ang process nila sa immigration kasi paperless nga po. For sure ay magdudulot ito ng kalituan lalo sa mga OFW na hindi marunong o hindi magaling online. Pero guys, sa panahon ngayon ay kailangan natin mag-innovate or mag-adapt ng digital dahil nasa digital era na tayo ngayon. At sa mga hindi naman marunong online ay for sure ay anod pa rin naman mag-walk in sa nearest PUA office sa inyo
para magpatulong magpagawa ng e-travel na pinag-isa na sa UEC. So dahil nga posible sa unang araw pa ng 2026 ipapatupad ang nasabing advisory or anunsyo ng Department of Migrant Workers, sa ngayon ay dati pa rin ang requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW. At sa mga wala idea, eto guys, updated requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa ngayong buwan na October 2025. At may mga post na nga at balita na kumakalat na aalisin na daw ang UEC, ayon daw yan sa DMW. Guys, maghinay-hinay muna tayo. Oo nga't may anunsyo ang Department of Migrant Workers na pag-iisay na ang UEC at e-travel. Maghihintay muna tayo ng upcoming advisory at update tungkol dito at kung paano ito gagawin dahil magsasagawa pa sila ng pilot test run tungkol dito kung magiging epektibo ba ito. At hindi naman nila pwedeng i-mandatory na sa e-gov app lang ito pwede kunin dahil hindi naman lahat ay nakapag-register na sa e-gov app dahil marami pa rin nagkakaproblema. Meaning, hindi naman 100% accurate ang e-gov app. Sana wag nilang alisin na pwede pa rin mag-register direct sa website. Pero guys, gaya nga ng sabi natin, maghihintay pa tayo ng upcoming update at advisory tungkol dito. At kapag ipinatupad dito, ay gagawa naman natin ito ng video tutorial or ng step-by-step guide para madaling sundan ng mga kababayan natin. Dahil ay naman sa Department of Migrant Workers, ay gagawa nila ito para mapadali ang proseso. Pero sa ngayon guys ay dati pa rin ang mga requirements. Sa PAPS BAM account pa rin natin kukuha ng UEC or ng UEC exemption. Sa mga hindi naman marunong online kahit ipatupad pa itong pag-iisa ng e-travel at UEC, ay wala naman dapat ipag-alala. Dahil pwede pa rin naman mag-book in sa ANI or sa nearest PUA office sa lugar niyo. Dahil hindi naman nga lahat ng mga OFW ay marunong or maalam online. So, ang mga requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW ngayong 1 October 2025, eto pa rin guys. Panoorin at unawain para makuha ang kumpletong detalye. Yung mga kababayan natin dyan na hindi pa nakakaalam ng mga proseso sa pagkuha ng OEC natin kahit nasa ibang bansa po tayo mga kababayan. Paano ba kumuha ng OEC ngayong 2025 mga kababayan? Dahil meron pong tanong isang kababayan natin na nagpa-verify na siya ng kontrata at first time niyang uuwi sa Pilipinas. Galing po siya sa visit visa at nag-employment visa siya sa ibang bansa. Nakakuha na po siya ng kanyang OEC sa kanyang PAPS BAM account at updated ito. Ang tanong niya, kailan pa ba niyang pumunta sa POEA office pag-uwi niya ng Pilipinas? Ang sagot niyan mga kabayan ay hindi na po. Hindi na natin kailangan pumunta ng POEA office kahit first time kayong uuwi at magbabakasyon sa Pilipinas. Kung nakapag-verify na kayo ng inyong kontrata at nakapag-acquire na kayo ng OEC gamit po ang ating PAPS BAM account. Dahil ang bago ngayon, kapag verification na ang inyong kontrata sa Polo Office sa ibang bansa, ay updated na po ang ating PAPS BAM account at napag-generate na ito ng bagong OEC mga kababayan. Kaya napapansin ng ibang kababayan natin, nung nagpa-verify daw sila ng kanilang kontrata, ay ready to print na po ang kanilang bagong OEC. So pag ganun nga mga kababayan, ay hindi na natin kailangan pumunta pa ng POEA office sa Pilipinas dahil ang kailangan lang po natin pa-print ang ating OEC gamit ang ating PAPS BAM account. Ang kailangan lang pong sasadya sa POEA office ay kapag at hindi pa updated ang ating OEC sa PAPS BAM account dahil minsan ang system po ay hindi pa nag-update. So kapag hindi pa updated ang ating PAPS BAM account at hindi pa kayo nakapag-acquired ng OEC sa inyong PAPS BAM account, ay kailangan po nating sumadya sa pinakamalapit na POEA office sa ating lugar mga kababayan. At kailangan nyo pong dalhin ang inyong passport, visa at inyong Polo Verify contract. Hindi na kailangan ng solid statement at lalong-lalo na ang inyong insurance. So hindi na po kailangan yan. Sa mga nanghihingi solid statement, hindi nyo na yan kailangan mga kababayan. At inuulit-uli natin mga kababayan, kapag isa kayong OFW
na nagtatrabaho sa abroad na may employment changes, for example, change employer, nag-change job site, nag-change company name, kahit pareho pa rin ang ating employer o amo. Mga nag-change position at yung mga babaeng ang marital status from single to married, napalitan na po ang ating apelyido sa visa at passport at kontrata, mga kababayan. At yung mga iba pang OFW sa visit visa na nag-employment visa sa ibang bansa, kailangan po nating magpa-verify contract sa Polo Office kung saan po tayong bansa nagtatrabaho, mga kababayan, para makakuha po tayo ng updated OEC sa POEA sa bansang Pilipinas. At sa mga kababayan nating nakapag-verify naman, maagang nakapag-acquired at nakapag-generate kanilang OEC at naabutan ng expiration ng kanilang OEC bago man sila makabalik sa ibang bansa, gagawin lang po natin, mga kabayan, ay mag-reacquired ng bagong OEC gamit ang ating PAMSBAM account after na ma-expired po ang hawak nating OEC, mga kabayan. Hindi po tayo makaka-required ng OEC after ng expiration. Kung sakali man hindi pa rin kayo makakuha ng bagong OEC, mga kabayan, ay dikit na po sa flight date natin, ay pwede po tayong dumaan sa POE desk na matatagpuan po natin sa loob ng NAIA at sa Clark International Airport, mga kababayan. At bukas po sila ng 24/7. At sa mga nagtatanong naman na dating documented OFW at dati namang nakapag-verify ng kanilang kontrata at uuwi at babalik at walang any changes employment, mga kabayan, kailangan pa bang magpa-verify ng kontrata ito, mga kababayan? Ang sagot dyan, mga kababayan, ay hindi na po. At kung wala namang nabago sa ating mga kontrata, ay hindi na po natin kailangang mang panibagong Polo verify contract, mga kababayan. Ang kailangan lang po natin ay mag-acquire ng bagong OEC exemption online at dalhin nyo na lang po inyong latest printed contract at ang lumang verified contract just in case nahanapin ito sa immigration, mga kababayan. Kung nandyan po kayo sa UAE, ay pwede po kayong magpa-print ng inyong kontrata sa TASHIL office kung ayaw po kayong bigyan ng kontrata ng inyong amo or employer, mga kababayan. Kaya watch po natin ang mga video na ito para malinawan po tayo ng lubos, mga kababayan. Magandang araw po sa lahat ng ating mga OFWs. Explain ko lang po at clarify ko lang po yung bagong advisory po natin. So napapansin po natin, ganito po yung itsura ng ating kontrata. So andyan po yung pangalan ng employer at yung ating pangalan at napapansin po natin 2 years po yung ating kontrata. So pag check po natin sa second page, nakalagay din po dyan yung petsa kung kailan po pinirmahan. So kung for example ito ay March 2022, noong 2024 ay expired na po ito. Pero kung tingnan nyo, na-verified po na po siya dati. So ano pong gagawin? Kung uuwi po ako ngayong taon, gagawa lang po ako ng panibagong kontrata. So for example, ito po, same pa rin po ang employer, pero pirmahan ko pa rin po, hindi ko na po kailangan ito-verify ito. Okay? Pero pag uwi ko po sa Pilipinas, itong dalawa po ang dadalhin ko all the time. Ito po ipapakita ko sa immigration na hindi po nagpalit ang aking employer since 2022. Okay? And then, para naman po sa mga workers na open contract or walang duration ng kanilang contract or indefinite, hindi na po kailangan mag-issue ng bagong kontrata. Yun na po, salamat. Kung kayo naman po ay balik manggagawa, online na po ito. Kung babalik po kayo sa inyong dating pinagtatrabahuhan, meron na pong tinatawag na OEC Exemption Certificate na inyo na pong makukuha sa sarili ninyong online account sa Department of Migrant Workers. Hindi nyo na po kailangang pumunta dito sa amin dahil dire-diretso po yung pagkuha ng OEC sa inyong online account. Mga kabayan, sana po nakakuha po tayo ng mga idea sa video na ito at sa mga bago at ngayon lang po nakapanood sa aking
maliit na channel mga kabayan. At hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please don't forget to like and subscribe para updated po kayo sa aking mga bidyong ilalabas mga kabayan. Maraming salamat sa inyong panonood, OFW Vlogger. To God be the glory.